Hello, hello, hello. Kamusta kayo lahat? Hello. Ay, may magpapabati nga pala. Wait lang. Hello, magandang gabi. So may magpapabati lang dito. Sino ba yung magpapabati sa akin? Si Patrick Alimagno. Akala ko Alimango eh. Alimagno. Hello, Sir Patrick Alimagno. Sa ano to? From San Pablo City, Laguna. Sino pa ba yung nagpapa-shoutout sa akin? Isingit ko na nga lang. Wait lang ha. Para tuloy-tuloy tayo. Totoong apelido mo yon? Alimagno? O Alimango? Shoutout tayo. Shout out. Si ni Lester. Sino pa ba? Obituchi. Si Ron Ron. Ano ba mga name yung ano? Ron 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 6, hello. Iba kasi yung tag sa Google, no? Sa mismong pangalan ng channel. Obito Ochiha, hello. Ah, Rosalinda Takazawa, hello ma'am. Pustahan tayo, taga Japan ka. Sino pa ba? Pa-shoutout daw si Mark Anthony Raloso, hello. Adventure Finland. Kamusta ka na, sir? Ano, hindi pa ako nakapunta ng Finland eh. Julian Lakyan, hello. Patrick Pelin. Norman Maravilla, hello. Aquiles Sabino. Domingo Arador. Alex Shigenyo, hello. Ma'am Cherry Ann. So, yun lang muna, ano. Now, proceed tayo dito sa main content. Interesting ito eh. Nakita ko to sa KMJS. Ano daw? Kapre na nagnanakaw daw ng damit. Ano ba naman tong kapre na to? Nagnakaw daw ng damit. Panoorin nga Isang natin. buwan na raw ginagambala at pinagnanakawan Yung mga nagsasabi ganito, no, lakihan ko daw yung nire-react ko na video. Hindi po pwede. Kasi ang papanoorin nyo po dito sa video ko, ako talaga. Ako. Ito po ay reference lang natin. Ha? Kasi ganito yan, kapag nilakihan ko yung video na yan, ikiklaim ng... Uulitin ko na nga lang uli para wala nang ilang beses ko nang ini-explain to eh. Ikiklaim po kasi ng KMJS yan. Pagka nilakihan ko yung video na napansin niyo nung isang kahapon ba yung may magandang albularyo. Napansin yun, binlurred ko yung gilid kasi na-detect ako ng KMJS eh. Sana ba yon? Yung may magandang ito, yung naniniwala na ako sa albularyo. Kapag ka pinlay mo itong video na to, meron siyang blurred sa gilid kasi na-detect ako ng GMA. Hindi nyo ibablock itong video ko. Hindi nyo ako mapapanood. Sumobra na nga ang laki nun eh. Tama, play natin to. Itong video na to. Kung mapapansin nyo dito sa video ko, nilagyan ko ng blurred sa gilid para hindi siya ma-detect dahil sobrang laki na nung screen. Binablock na siya ng KMJS. Ba't tayo ma-play? Wait lang ha. Para maintindihan nyo din. Kasi sasabihin nung KMGS blocked eh. Katulad nito oh, meron na papakita sa inyo. Saan na ba 'yan? Do sa restrictions niya. Visibility.
Doon na lang tayo sa sa MGB. Ito yung classic na example ko eh. MGB. Ayan katulad nito Hindi naman ganun pero itong Yolanda Ghost ko na to, ganito itsura ng reaction video ko. Hindi yan full screen ha. Pero yan, na-block yan ng channel 2. Tingnan nyo. Ayan ineligible. Copyright protected material, copyright protected content found. The owner allows the content. Pwede ko naman daw reakan, kaya lang hindi nila maibibigay yung monetization sa akin. 'Di ba? Ako naman ang dumaldal nun. Sana naiintindihan nyo. Kaya kung mapi-play nyo yung na-detect din ng to Ba't ayaw mag-play? Tagal naman na ito. Ayan kung makikita nyo, blurred. Ayan pag pinlay nyo itong video ko, bagal naman. Ayun may blurred siya sa gilid. Nakikita niyo yung blurred sa gilid. Kasi ko yan, binlurred ko yan. Kasi bawal. Binablock ng GMA. Gets nyo na. So pinaglaanan ko na 6 minutes yan para i-explain sa inyo na ganun po talaga yung format ng pag-react ko ng video. Yung mga nagre-react na full screen, pwedeng pwedeng i-strike yun nung may-ari Yung kila Boss Rino, ganun. Pwede silang i-strike ng may-ari nun. Delikado yun. Patry nyo, pa-request nyo kay Boss Rino na reactan niya yung KMJS. Hindi niya kaya. Kasi full screen siya mag-react ako ganito ako mag-react, kaya nare-reactan ko yung KMJS Diba? Kundi ibablock kayo nito. Pagka sobrang laki. Anyway, pagpatuloy na okay na tayo ha. Yung mga magtatanong, ang laki-laki ng mukha mo, yung re-react mo liit-liit. Kasi ang pinapanood nyo po dito sa channel ko ay ako. Hindi itong video na to. Play na natin. Ang isang bahay sa Agusan del Norte. Ang suspect, kapre, ang mansyon na ito na isang buwan na raw ginagambala at pinagnanakawan pa ang isang bahay sa Agusan del Norte. Ang suspect, kapre, ang mansyon na ito So, Maana de la Cruz yata ang papupuntahin dito sa Magallanes, Agusan del Norte. Mala Garden of Eden daw. Ang ganda. Ang kisame, nababalot ng Yayamanin ganda ng... punong-puno rin ito ng malalaking vase. May mga bahay na ganyan, gustong ganito yung design, Ito pwede to i-full screen ng hindi umaandar yung video. 'Di ba? Kasi ito ay picture lamang. Alam nyo may mga nagagandaan sa ganitong style, Ako parang tingin ko masyadong crowded Pero maganda siya tingnan, parang malapit ka sa nature. Pero kung ako magkakaroon ng bahay, gusto ko yung simple lang, yung hindi crowded na ganito. Parang masyadong maraming nangyayari. Well, bahay naman ni kung sino man na may-ari niyan, trip naman nila Ng mga halaman at bulaklak. Ang dream house May ibon pa sa loob tinan mo. daw, ang ganda. Ang kisame, nababalot ng ulap. Punong-puno rin ito ng malalaking vase ng mga halaman at bulaklak. May ibon pa sa loob. Ang dream house na ito, pagmamay-ari ng biyudang si Mercy. Hindi niya tunay na pangalan. Araw-araw nandito sa lahat. Relatives na Araw-araw nandito sila lahat, mga relatives at saka mga po, saka kaibigan ko. Hanggang nito lang Marso, dumating ang bago nilang kasambahay na si Jing. At dito na raw sila nagsimulang mabulabog. Baka naman yung kasambahay ang nagnanakaw ng gamit nyo. Ang kanilang bahay, bigla na lang daw pinagbabato. Wala si exemption sa buong 2 buwan. Bato sila sa amin. Kita naman yung mga bato dyan. Binato kami sa kusina. Tapos binato kami sa may garahe. Kung dito kami manood ng TV, batuhin na naman kami. Hoy, ano ba?
Mukhang yayamanin to si ano Si... Wala naman kayong kaaway dito. Parang naramdaman namin na malapit ang bato. Init pa ang bato. Itong mga bato nito, dami. Tapos minsan maliit. Tapos ito naman putik. Meron pang yung puti. Yung bato na binato sa amin na malaki. Parang ganito yung kontrobersiya kay Sir Ed, ano. Nag-explain siya nun kay kay Ma'am Jessica Soho. Naalala niyo yun? Nag-explain si Sir Ed kasi nga ang diagnosis ni Sir Ed nung una, may kapre ba? O elemento, parang elemento din yun ng babato. Tama ba ako? Galing sa labas. Yun, naramdaman ko na parang malapit talaga siya sa akin. Lumabas nga sila dito sa likod namin. Tinignan namin yung kapitbahay. Wala man. Hanggang ang namamato, nagtangka rin daw pumasok sa bahay. Yung pagkatok na hindi galit. Yung pagkatok niya. Talagang gusto niyang pumasok. Binuksan ko. Pagpapasok ko ng tao, nara ko ulit. Kumatok siya ulit, ang lakas na talaga. Galit na siya. Sabi ko, ano ba talaga? Tao ka ba o demonyo? Kasi tumayo yung lahat ng balibo ko, pati dito sa baso. Hanggang ang kanilang kasambahay may ibinunyag. Nakikita raw niya ang nanggugulo sa kanilang bahay. Baka naman ate boyfriend mo yon na gusto mong papasukin. Dugay-dugayan na, nakakita na ako ng Nung tumagal-tagal na, nakakita na ako ng kapre. kapre. Sabi niya sa kwarto, huwag ka maingay, maghigda tayo. Nalakot man ako, Kadalasan, anong oras ka pinupuntahan? mugabiin na. Itom tanan yang naw. Maitim ang buong mukha niya. Dilat ang kanyang mata tapos mabalbon. Niya, sigayang mata niya, balbahoon. At may gusto raw ito sa kanya. Sabi niya, kung ano lang ta ka nang makaanak, mabuntisan ka na ko, maawa nang ko dinhi. Aalis Sa kami dili dito. nang kumusugot, anak ko, tao man ko, ikaw, inkanto ka, dili man ta pareha. May pagkakataon din daw na hindi nila magising ang kasambahay. Ayaw niya talagang gumising. Binangon ko na talaga sa pinaupo. Sabi ko, anong naramdaman mo? Dahil parang nagtao, parang gusto niya akong ripon. Asan siya? Saan? Yung susi! Pills natin, nasa na dyan ko lang nilagay yun eh! Pinagnakawan din daw sila ng maligno. Sabi na, Nay, nawala na naman yung pera ko at saka yung susi. Tingnan mo. Ang pinagnanakawan yung yung kasambahay, hindi sila. Baka nandoon sa wala nga, Nay. Sabi ko naman, ibigay mo yung susi. Tinapon niya susi. Kinuha na yung relo ko. Lahat ng mga lahas ko balik. Sa walis, Siya din yung nawalan. Nawalan din siya. Alahas at wallet niya. patong niya doon. Yung relo doon sa underwear ko. Tapos isang relo dyan o sa may chimney. Doon niya tinago sa ilalim niya. Sabi ng katulong ko, di ka makapasok dyan kasi malaki ka. Lumala na siya ng lumala hanggang sa nagpakain ako ng mga manok ko. Tapos bilang lumagabak yung pinto nila, pinadlock. So lahat ng tao nandito, binubuksan namin. Pagbalik ko po, wala na po yung cellphone ko. Pero narinig ko pong may nag-text sa akin. Sabi ko, ba't nawala? So, naghanap kami ito sa loob ng bahay, Kaduda-duda na yun. Nag-ring namin, wala kaming marinig. Tapos mga 6 p.m., tinawagan ulit ng tatay ko. Nag-ring na po siya, doon na sa may sala. Tapos yung cellphone ko po, puro buhangin, mga lupa. Saan ko namadaan? Sabi, meron akong sekretong daanan. Dito pala. Kaya nung nalaman namin yung mga nawala kong mga relos, doon namin siya hinabol. Dahil sa takot ni na Mercy, nagsasaboy sila ng asin sa mga pinto at bintana bilang pangontra. Daw. Tinatakpan din nila ng Totoo phone. yan. Kahit si Sir Jaime Licao ko sinasabi yan. Salt daw. Ang sasakyan bilang proteksyon sa pamamato. Ayon naman kay Jing, ang Dimanoy kapre nakatira sa puno ng mangga sa kabilang bakod. Kaduda-duda yung action nung nung kasambahay nila Kasi parang siya yung may direct contact sa kapre. Diba? Hindi ko pa napapanood to tingnan natin ko. Nilagyan din namin ng takip dyan para hindi niya kami masilip kasi makikita niya kami sa sa salamin Lumapit na ang pamilya sa mga pulis. Umikot sila dito. Sabi niya, wala naman kami nakita, ma'am. Kutsusero, itong mga bato na binato sa amin. Sabi niya, sige lang. Baka kung mayroon kayong suspect, tawagan niyo kami. Hanggang nitong Martes, na-videohan na raw nila ang aktwal na pagbabalik ng kapre ng mga ninakaw nito. Kitang-kita ko yung binato ka pa.
Makikita rito ang bigla-bigla na lang daw nalalaglag na barya. Dito din siya natayo. Ayos yun ah. Nahuli kam din daw nila ang baryang bigla na lang Oo nga no. From taas. Very good yun ah. nahuli Hindi. Nakita ko yung video eh. Tingnan natin makaka-copyright ba tayo. Ito yung actual video. 'Di ba? Kung i-zoom natin, akala ko ang pagkakakita ko nang galing out of nowhere dito. Pero kung makikita mo, kam din daw tamo ha. nahuli Tamo ha, ayun oh. Galing dito sa ano eh, tapos biglang gumanon eh. Nanggagaling yung barya sa hindi ano ng camera. Now, kung kasabwat ba sila, yun na lang ang aanhin natin. Yun na lang ang, sa bagay, ba't naman nila lulukohin ang sarili nila, di ba? Isa yun sa pwedeng tanong. Pero clearly dito, hindi siya out of nowhere eh. Pero ito, nakuha ba kung saan nang galing yung barya? bigla na lang daw nalalaglag na barya. Dito din siya natayo. So ito yun, hindi makapture kung saan nanggagaling yung ano eh. Yung barya eh. Bigla na lang daw nalalaglag na barya. Saan nanggaling? Masyado mababa yung quality ng camera. Anahin natin yung playback speed, 0.5. Makikita rito ang bigla So supposed to be dapat nandito yung barya. bigla na lang daw nalalaglag na barya. Dito din siya natayo. So ito na. Nandito yung barya, no? Nahuli nyo kung saan nanggaling. Pero ang clue ko dito, itong katulong nila, itong kasambahay nila, may nakaganon ang kamay. Basta pinagdududahan ko tayo. Pero let's see, no? Nakaganyan yung kamay niya. Papasok siya dito sa loob. Makikita Tama mo, parang may laman yung kamay niya. Ipinasa niya sa kamay eh. Ayun oh, tama kamay niya oh. Oh, may ipapasa sa kamay. rito Then, ang bigla-bigla na lang daw nalalaglag na barya. Dito din diba? Tapos yan, biglang lumitaw na yung barya na yan. Diba? siya Feeling ko talaga yung kasambahay yun eh. Tapos dito sa isang video na to, natayo. sana hindi naman makapiright ito. Yung ano, doon sa matanda. Ito ha, dito naman makikita nyo, from hindi nakikita, nakatalikod si nanay, dito tatalsik. Tama. Nahuli Oh, di ba? Tumalsik doon. Ibig sabihin, nanggagaling yung ano, sa hindi nila nakikita. Ano ito? Malakas ang kutob ko talaga yung ano, yung kasambahay nila eh. kam din daw nila ang baryang bigla na lang inihagis mula sa kung saan. Pero nung bumagsak, naging perang papel at foreign currency pa raw. Ayun oh. Meron ba sa kanilang nag-abroad? Or may nagtatago ba sila ng foreign currency? Wala pong makakapasok kasi marami pong aso. Bali 7. Mag-i-stay po talaga sila sa gate. Nung araw na yun, may mga natagpuan din daw silang mga misteryosong yapa sa may jacuzzi. Kalat-kalat Naligo pa yung ano, yung kapre. Mukhang mayaman talaga sila, no? Yeah, sa footprint na yan, biased ako dyan, eh, no? Kasi sa mall,
Pero tingnan natin kung paano iimbestigahan. At po siya dito sa loob ng kwarto hanggang sa CR. May maliit, may malaki. Hindi po pantay-pantay yung shape ng paa niya. Baka nga yun po yung kapre. Para mag-imbestiga kung ano ba ang nangyayari sa bahay ni na Mercy, naglagay ang aming team ng mga CCTV camera sa loob at labas ng bahay. Pero sa unang araw ng surveillance, ang 4 sa 8 ikinabit na camera biglang namatay. Ilang buwan na raw ginagambala. Dapat hindi pag maglalagay kayo ng CCTV, sa isang tao nyo lang ipapaalam. Halimbawa, ang mangyayari, yung mga tao dyan, lilituhin nyo, magi-interview muna tayo dito sa labas. Tapos habang nag-i-interview sa labas, saka nyo kabitan ng CCTV. Diba? Kasi kung useless yan eh. Kapag alam lahat ng tao na nagkabit kayo ng CCTV. Ng isang Dimanoy kapre ang bahay ni na Mercy. Para mag-imbestiga, nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera sa loob at labas ng bahay. Pero pagpatak ng alas 9 ng gabi, ang 4 sa 8 ikinabit na camera biglang namatay. Nung binalikan ito kinabukasan, napag-alamang binunot pala kasi ng pamangkin ni Mercy na si Jerome ang power source ng ibang CCTV. Matutulog na po kasi yung kasama ko sa kwarto, wala pong saksakan. Akala ko kasi nakapatay. Kaya binunot ko, sinaksakan ko ng sa electric fan. 3 oras matapos mamatay ang mga kamera. Kabilang na ang nakapwesto sa kwarto kung saan sila natutulog. Alas 12 ng gabi, pag natutulog na kami Wala, alam din ng katulong na may CCTV. nanay, na ang kamay ko, anak na nagliyok na. Hinawakan niya yung kamay ko. Wala man itong sugat kagahapon. Kagabi ba ito? Siguro gusto niyang buksan tong bintana nakalak yun Kanang umaga talaga, presko pa yan. Putik talaga yan lahat dyan. Ito, yan Pero pa nga sa ayaw kung anong sinulat na dyan. Ang mga pulis muling nag-imbestiga. May punong mangga na siguro ma'am, yung mga bata ma'am, binabatalo niya yung bunga, nagkataon na doon tumatama sa kanilang bahay ma'am. Pwede na. Binisita rin Yan na! Woo! Ma'am Ana de la Cruz. ang paranormal investigator idol. na si Ana ang bahay. Dito po, dating may puno po dito, Nay. Dito. Na nakahilis po na gano'n na malaki. Ano po nararamdaman niyo ngayon? Nandito sila. Umiiyak siya. Mag-anak sila May babae, tapos may 2 bata, tapos tatay niya at saka siya. Ito po yung tubig na alay ko sa inyo, yung may-ari ng bahay, nakikiusap daw po sila na wag niyo daw po silang gambalain. Ba't di siya Nagbaboy nasusuka? niya. Ibig sabihin nun, nandito lang talaga sila. Bubbles. Ba't di ka nasuka, ma'am? Naglibot po ako dito sa bahay na to. Pagpasok pa lang, feel ko na po. 2 lang po ang napil ko. Yung espiritu na asawa niya na parang ginagabayan kay palagi na nandito siya. At saka po yung kapre. Samantala, si Mercy may mahalagang desisyon. Jing, yung lahat na pangyayari na mga negatives, nakadesisyon na po ako na bakasyon ka muna, ikabuti sa'yo, ikabuti ko rin, para sa kapakanan mo rin. Salamat na yung tinanggap mo ko na nagtrabaho sa imo. Pero wala naman pa ako masabi sa iyo kasi minahal mo naman ako para mo isip parang anak mo. Siguro may sinabi behind the... Ang ating tahanan ang dapat sa Wala, hindi ako satisfied Di ba? Hindi nila na-solve kung ano yung pinagmula ng kapre. Now, dahil hindi na-solve yan, open for for interpretation at speculations ng mga nanonood. Ako talaga hinala ko yung yung babae. Sana nung pinabakasyon nila yan, obserbahan nila na if may mangyayari, pag wala nang nangyari nung wala yung kasambahay nila, alam na. 'Di ba? Or pwede nila ipalusot kasi wala na yung nililigawan dito kaya wala na yung kapre. Pero hindi, dapat magwawala yun kung wala na yung babae. 'Di ba? Unsolved ito, hindi nila masyadong nabigyang pansin.
Tsaka saglit lang yung inano ni Ma'am Ana de la Cruz. Hindi rin conclusive yung sinabi ng pulis eh. Pero may possibilities na ano na baka naman may puno ng mangga kaya binabato nga naman yung bunga. Pwede. Dahil papaganon yung ano, no? Pero yung sa loob ng bahay, yung mga nawawala na mga gamit-gamit. Unang-una, katabi pala ng matanda yung ano eh. Yung kasambahay niya matulog eh. Pinagkatiwalaan niya eh. Di ba nakita sa CCTV, binibihisan pa niya. Ba't naman kasi ano, namatay yung CCTV? Camera sa loob raw ng surveillance. Bahay ni na Mercy. Camera sa loob at labas ng bahay. Pero pagpatak ng alas 9 ng gabi, ang apat Ayan o. May access yung katulong sa ano eh, sa private na kwarto eh. Di ba? sa 8 ikinabit na kamera, biglang namatay. Nung binalikan ito kinabukasan, napag-alamang binunot pala kasi ng pamangkin ni Mercy na si Jerome ang Ano ba yan? Parang hindi satisfying yung panoorin na hindi na booking kung sino. Pero yung leads natin eh, malakas ang kutob ko nun eh. Dito pa nga lang eh, yung may barya na tumalsik. Dito kasi makikita mo dito. Kitang-kita ko yung binato ka pa. Ayan o, di ba? May dala-dala yung katulong nila na ano eh, na something eh. makikita rito Ipapasa doon sa kamay niya. ang Tapos bigla-bigla na lang biglang daw may babato. nalalaglag na barya. Dito siya natayo. Feeling ko alam din yun ng ano eh. Alam din yun ng pamangkin eh. Feeling ko lang naman, now kung mali ako, di mali ako. Now, kayo naman, gusto kong magbigay ng interpretasyon. Yun lang po muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Bye-bye.